You're watching Destiny Church. Live your call, fulfill your destiny. What do you want your life to be? Surely we all have a vision of how we want to live. And so we set goals and take action to make sure we get one step closer to living the life we want. But would you mind asking yourself these questions? What are you building your life on? What kind of building blocks do you use? Much like buildings, life has building blocks too. 12 qualities seen in the life of Jesus that will reinforce our lives so strong that no matter what storm may come, you will not be destroyed. Napakabuti ng Panginoon. Ang ganda nung tanong, saan daw natin binibuild on ang buhay natin, no? And actually, that is the series that we are on. But before we dive into that, I would like to introduce myself po muna, no? My name is Pastor Ben Dinglas. And gusto ko pong batiin ng magandang hapon ang bawat isa na kasama natin dito sa Cinema 2. No? So, by the way, lahat din po ng kasama natin at naka-tune in sa atin online, magandang hapon at gusto ko pong mag-hello sa inyo. Hello sa inyo. Yan. Alright. Sa lahat po ng mga kasama natin dito, I believe kanina, no, I saw some hands nag-wave yung first time nila na nag-join. Pwede ko bang makita ulit yung mga kamay nyo? First time yung nag-join ngayon? Nasaan yan? Yeah, hello! Welcome po. Dito, I think na nakita din ako dyan. No? First time nilang nag-join. Welcome po sa Destiny Church. As I mentioned earlier, no, my name is Pastor Ben Dinglas. Isa po ako sa mga pastors ng Destiny Church. And in behalf of our senior pastor, si Pastor Carlo at saka si Pastor Queen Helene Panlilio, no, ako po ang magbabahagi ng mensahe ng Panginoon sa atin ngayong linggo ng hapon. And are you excited for the message of the Lord? Alright, ako din po, no, very excited ako and I believe ang Panginoon po ay mangungusap sa bawat isa sa atin, no? And by the way, dun po sa lahat sa first time na nag-join ngayon, no, and dun po sa mga naka-tune in sa atin, kung first time nilin pong na padaan po sa channel namin, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, welcome, and probably you're wondering and asking, Pastor, bakit po ba Destiny ang pangalan ng church natin? Bakit po ba hindi ibang name, no? Tanong niyo ako bakit? Well, for one, we really believe on that word. Naniniwala po kami that you and that you're a person of destiny. Okay, sa madaling salita, yung kung paano po kayo napunta dito, it's not an accident. Okay, it's not an accident why you are here, bakit po nag-cruise yung mga landas natin ngayon, at bakit madidinig mo ang mensahe ng Panginoon ngayong hapon. You are a person of destiny. Okay, sa kabila ng lahat, sa kabila ng mistakes, sa kabila ng failures, sa kabila ng lahat ng mga bagay na hindi magandang nangyari sa iyo. Na minsan iniisip natin na, Pastor, parang yung word na destiny, parang mahirap paniwalaan. Kasi ang daming mistakes and failures sa buhay ko. Ang daming accidents sa buhay ko. Baka ang buhay ko ay isang malaking aksidente na din. But right now, right here, I would like you to hear this. Sa kabila ng lahat ng mistakes, sa kabila ng lahat ng palpak, lahat ng mga pangit na nangyari sa buhay mo, I would like you to understand this. You are not a mistake. You are not a failure. God has a destiny for you. Amen ba? Amen. So once again, welcome po sa Destiny Church. And katulad ng pinakita natin dun sa video bumper natin kanina, no, yun nga po, tayo ay nandun pa rin sa series na Building on Jesus, Becoming Like Him series. No? So pinag-usapan natin that it's very good to note, no, na ang buhay natin as we're building our lives, no, mahalaga na matino ang pundasyon mo. Kasi pag hindi malinaw at matino ang pundasyon, magugulat ka, guguho at guguho yan. No? Katulad ng gusali na hindi matino or matibay ang pundasyon. So very clear, no, dun sa video bumper na binanggit natin kanina, na sino yung pundasyon natin? Sino? Si Jesus. No? Tanungin niyo ako bakit? Kasi siya lang yung namatay tapos on the third day na buhay muli. Walang ibang ganon. So kung meron kang matinong pundasyon na hahanapin, si Jesus lang yon. Sabi mo sa tayo mo, si Jesus yan. Alright? No? So walang iba. Pwede ka naman mag-build gawin mong pundasyon, trabaho mo, si jowa mo, si family mo, yung government natin, or whatever. Pwede naman. Kaya lang sabihin sa'yo, hindi matibay yan. Di ba? Katulad nung jowa mo.
nawala agad. Ay, sorry. Pahit ang luha. Alright? So, but right now, I would like you to understand that Jesus is our very foundation. No? And sabi nga din nung kanina sa video bumper, no, after that, kailangan daw nating maging careful doon sa mga next na building blocks na ilalagay natin. Okay, so nitong mga nakaraan pinag-usapan natin, building faith. Okay, faith is very important kung magbi-build tayo ng next after the foundation, yung poste, yung hollow blocks mo, etc. No? Pinag-usapan natin sa buhay natin, very important to build faith, to build, ano yung sumunod? Courage, and we talk about building perseverance as well. Okay, actually, naka-4th part na tayo. Okay? At ngayon, pupunta tayo sa 5th part ng ating building perseverance. Are you excited for that? Okay? At ito po ay pinamagatan ko ng the fighter, the runner, the keeper. Will you finish well? Yan. Sabihin nyo nga, the fighter, the runner, the keeper, will you finish well? Excited ba kayo para dyan? Sige, let's pray. Father, right now, dalangin ko po na ang mensahe mo ngayong hapon ay tumimo sa aming mga puso at isipan. Father, we ask that you minister sa bawat isa sa amin. You know us inside and out. Alam mo yung challenges namin, the things that are going through in our lives. And I pray, Lord, that you speak, Lord God, clearly, Lord God, unto us, Lord God, for the next steps that we're about to take, Panginoon. Father, I pray, Lord God, that you be the one, Lord God, to hold the hand of every person here. And as we hear the message, I pray, Lord God, na ikaw din po, Lord God, ay ma-reveal sa mga puso namin so that we will know you better. And as we know you, Lord God, we will be transformed into your image and likeness. Makilala ka pa namin at mabago kami sa wangis mo, Panginoon. Father, we thank you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alright. So simulan ko tong mensahe na to sa isang kwento. Okay lang magkwento muna ako? Okay. Ang family po namin, kami po, we venture, basahin ko na lang, no? Ang whole family namin ay involved sa obstacle course racing. So, di ba itong mga nakaraan, running era, di ba? Pero bago nag-running era, yung tumatakbo sa flat, kami po ay nag-obstacle course racing. So, ibig sabihin, distance race siya, pero may obstacles in between. So, specifically, yung pangalan ang OCR na sinasalihan namin yung Spartan Race. So, Spartan Race is yung whole family namin. So, it's a distance race with obstacles in between. Anyhow, alam nyo po, yung mga anak ko, si Bench tsaka si Chase, sila po yung una talaga na nag-Spartan Race sa family namin. So, yun yung PE nila, Spartan Race. So, ngayon, nung araw na tatakbo na sila, meron din pong tinatawag na workout tour. So, ito yung intro to Spartan para sa mga adults, no? So ngayon, in-encourage po ako ng aking misis na mag-try na din po. No? So bilang tatay, syempre, may konting pressure. Alam nyo na, di ba, pag tatay ka, kailangan mong magpakitang gilas kasi ikaw yung tinitingala ng mga bata. So, ganun nga yung nangyari. No? Ayun na nga, nadali po ako. Ako po ay nabudol at ako po ay nag-join sa aking unang Spartan OCR. So, medyo matagal na po yun. So, I've been a Spartan for quite some time. So nitong mga nakaraan, recently, si Chapo, yung misis ko, nabudol din namin. Nag-join na din siya sa Spartan race. So doon sa unang race niya, ganito yung setup namin, no? Ang usapan namin, dahil first race niya, magjo-join ako sa race niya. Okay? Pero ako, ang sasalihan ko, Spartan Beast. Yung Spartan Beast, ito po yung 21 kilometers na puro uphill, river crossing, may putik, sobrang init, and then with 30 obstacles in between. So tatakbo ka ng 21 kilometers, tas may 30 obstacles in between. Yung mga obstacles na yun, yung bubuhat ka ng bato, sasabit ka dito, gagapang ka dyan, sari-sari po. Ang obstacle na yun, so 30. Okay, ang obstacle. Tapos, pagka yung obstacle ay nag-fail ka sa isang obstacle, ang equivalent nun ay 30 Spartan burpees. So, sa bawat obstacle na mag-fail ka, 30 Spartan burpees ang katumbas. So, ayun na nga. No? So, nung time na yon, tumakbo ako ng 21 kilometer. Saturday yon. Tapos, kinabukasan, si Chan naman. At ang usapan namin, magjo-join ako sa kanya. Pangako ko yon, di ba? Nag-promise ako, sabi ko, sasamahan kita. Siyempre, di ba? Yung Spartan, ang tawag doon, Spartan Sprint. So 5 kilometer na takbo yun, first time niya, newbie siya, tapos 20 obstacle in between. So yun yung pangako ko. So dahil nga yun nga, first time niya, ang usapan namin, sasamahan ko siya sa first run niya. After kong mag-beast. Okay. Ang problema, yung beast ko, na Spartan Beast, 7 oras ko po natapos.
7 hours akong 7 hours ko siyang tinapos. So pagod na pagod ako noon, halos hindi na po ako makalakad. At kinabukasan, ayun na nga, may race po, yung dalawang boys, si Ben siya kasi Chase, tapos yung promise ko kay Cha, nasasamahan ko siya sa Spartan sprint niya. Pero dahil nga hindi na ako makalakad talagang kasi puro uphill climb siya, bibitin ka, tumawid kami sa ilog, so may mga putik-putik pa. Alam mo yun, yung basa ka, tas tumatakbo ka. It's one thing na tumakbo ng 21 kilometer, half marathon dyan sa kalsada, na tuyo, pero it's another thing na basa ka, na tumatakbo, tas may putik yung tinatakbuhan mo. Tas hindi patag yung lupa. May bato, may damo, may mga dahon, may mga putik nga, may buhangin, halo-halo po. Tapos uphill yung climb. So ngayon, nung time na yun, ako po ay talagang sabi ko nga, parang hindi ko na talaga kaya. So ngayon, nakita talaga ni Cha na talaga ako ipakaang-kaang. Hindi ako makalakad. Yung bang yung uupo kayong ganito, yung ganon, tas pagka nakaupo ka na, hindi ka na makakatayo. Ganon. So ngayon, ganon yung kwento, sabi ni Cha sa akin, sabi niya, ibenta mo na yung ticket mo. Kaya baka mapahama ka pa pag nag-join sa akin kinabukasan, hindi ka na makalakad, mukhang hindi mo na kaya. So ako naman, nag-give in ako. Sabi ko, nga, hindi ko na kaya. Naghanap na kami ng buyer ng ticket, so binibenta ko na yung ticket. So magbabayaran na sana kami, nung bibili ng ticket ko, hindi natuloy yung bayaran namin, yung transaksyon, no? So nung kinagabihan nun, that night, habang tulog na po ang lahat, no, everyone is sleeping, pinilit kong paganahin yung katawan ko. Yung kasi po, hindi lang legs ang masakit sa'yo, pati arms. Yung pagka humawa ka ng baso, mahuhulog. Kasi hindi ka na makagrip. Kasi bumibitin ka Tapos masakit yung forearm mo, masakit yung lahat masakit. Okay? So ngayon, ang ginawa ko nung kumuha ko ng magnesium spray, spray dito, spray dyan, pahid ako dito. So sabi ko, kailangan gumana yung katawan ko. Kasi nga may ticket, sayang yung ticket binayaran na namin yun. So, pero higit sa lahat, nag-pray din ako nung gabing yon. So, humingi ako ng lakas kay Lord. Sabi ko, ang prayer ko ganito, sabi ko, Lord, hindi naman para sa akin to, para sa mga kids, para sa boys. Ayokong maalala nila na si Daddy sumuko, na si Daddy di tinuloy ang laban, si Daddy di tumupad sa pangako niya. Alam mo yun, defining moment bilang isang tatay yun Okay? So sabi ko, kailangan makita ng mga kids, defining moment as a parent yun And guess what? So natulog na. Kinabukasan! Nagising ako ng maaga. Okay? Tapos ito pa, masakit katawan ko? Oo, sobrang sakit. Pero nakatayo ako. Nakababa ako ng hagdan. At sumama ako kay Cha sa Spartan Sprint. Tapos tinapos namin ng hawak kamay. Okay. Hindi para sa akin itong bagay na to. No? Alam nyo, yung habang piniprepare ko itong preaching na to, yun yung pinaalala ng Lord sa akin. And na-realize ko, ang buhay natin ganun din Ganon din yung buhay natin. Ano ibig kong sabihin? Lahat naman tayo nasa laban Tingnan mo yung katabi mo. Okay, lahat tayo nasa laban yung tao na yan. Okay, lahat tayo may takbuhin. Sabi mo nga, takbuhin. Sabi mo, laban. Okay, lahat tayo may mga pangakong, alam mo yun, gusto mong tupadin, no? Kaya ngayong umaga, ngayong hapon, ang magiging pamagat natin, the fighter, the runner, and the keeper. Will you finish strong? So ngayon, babasahin ko itong passage na to kasi ito yung main text natin at dito natin huhugutin ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong hapon about the fighter, the runner, and the keeper. I'm reading from the New Living Translation sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. I have fought the good fight. I have finished the race. I have remained faithful. And now the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to his appearing. Alam niyo po, itong passage na to, itong 2 Timothy, this is one of the letters ni Paul. Okay, si Paul po, si Apostle Paul. And alam niyo po, itong sinulat na ito ni Paul kay Timothy, hindi lang ito ordinaryong sulat. Hindi po alam kung baga, ngayon kasi hindi na ganun kauso yung sulat yung letter. Pero nung araw, pagka sumulat ka talaga, Dear Ate Charo, kumusta ka? Kung ako ang tatanungin mo, ay mabuti naman. Hindi yun ganun la letter lang. Okay? Kasi cute na letter yun. Pero itong letter na to, ito ay parang last message nung isang tatay para sa kanyang anak. Kasi yung tatay mamamatay na. Kumbaga parang ito yung huling hininga niya na kailangan niyang sabihin yung kanyang ibibilin sa kanyang anak. Na parang, anak, tandaan mo, anak. Parang,
Sa iyo ito. Yan, mga ganon, no? Sasabihin niya. So si Paul, by this time, binabanggit niyon. And take note, si Paul po by this time, nung sinusulat niya yung letter, siya po ay nakakulong. Nasa kulungan po siya sa Rome. And when you talk about kulungan, by this time, hindi po siya yung kulungan na may electric fan. Kasi yung mga kulungan ngayon, ganun eh. May electric fan, yung iba naka-aircon, pag medyo privilege, may dalaw araw-araw, may time na makakalabas ka, makakapag-exercise ka. Yung ibang kulungan po, may mga sari-sari store pa. Okay? Tapos may pa-zumba si Warden. O may mga ganong kulungan. Pero itong kay Paul na ito, pambihira po yung kulungan niya. Madilim, malamig na kulungan. Tapos, in reality, ilang araw na lang po, naghihintay na lang siya na siya po ay papatay na, i-execute na siya. Bibitayin na si Paul by this time. So, sumulat siya kay Timothy. Pero sa kabila ng lahat ng ito, makikita natin na hindi takot yung laman ng puso ni Paul. Na yung letter niya, hindi pa tungkol sa takot. Natatakot ako, bibitayin na ako, maginaw dito, malamig, ako lang mag-isa at madilim. Hindi ganun ang laman ng letter niya. But the letter is hindi din reklamo ang laman ng letter niya. Pero alam niyo kung ano, kumbaga may kapanatagan yung sulat niya. Bakit? Pag tinanong niyo kung bakit, kasi natapos niya yung takbuhin niya. Natapos niya yung laban niya, nilabanan niya yung laban niya at naingatan niya yung kanyang pananampalataya. At itong sulat niya kay Timothy ay parang sinasabi niya na, anak, ganito din ang gawin mo. Magpatuloy ka. Sabi mo nga, magpatuloy ka. Tapin mo yung katabi mo, sabi mo, magpatuloy ka! Okay? Sabi ni Paul dito, tapusin mo rin yung laban mo, huwag kang bibitaw. Tapin mo yung, sabi mo yung katabi mo, sabi mo sana, huwag kang bibitaw. Okay? At titingnan natin dito, no, dun sa passage na binasa natin, 3 marks, no, 3 points yung pag-uusapan natin dito patungkol sa kung ano bang itsura or ano bang mga marka ng isang taong nag-finish well based sa sinabi ni Paul. Okay? Are you ready for that? Okay? So, eto na. So, alam nyo, nung kumbaga balik lang ko ng very, very quickly, nung nagdesisyon ako sa sa tawag dito, doon sa Spartan race na hindi ako mag-give up doon sa Spartan race. Yung katawan ko, pinipilit ko na lang. Kaya totoo, masakit talaga, pagod na ako, tapos halos wala ka ng lakas, no? Pero, alam mo yun, ang laban ay hindi lang sa physical eh. Mental siya. It's a mental toughness and it's kumbaga laban sa kalooban mo. So mapapatanong ka talaga. Ako nung time na napapatanong ako sa sarili ko, nakaya ko ba talaga? Nag-i-spray ako ng magnesium, kaya ko ba talaga? Yung bawat hagod mo masakit? Kaya ko ba talaga yung hindi mo na maiangat yung spray, hindi mo mapindot? Kasi yung mga kamay mo sobrang sakit na. Tapos mapapatanong ka, worth it ba? Bahala na kung anong isipin ng mga anak ko kasi nakita naman nila masakit talaga eh. Yung matapatanong ka, may sense ba itong ginagawa ko? May sense ba itong ginagawa natin? Mapapatanong kang ganun. Pero alam mo, deep inside, hindi lang ito tungkol sa katawan eh. But this is a fight, okay, about life. Fight for the next generation. So yun yung naisip ko. Kaya yung first point natin ngayon, based sa sinabi ni Paul kay Timothy sa letter niya, is the fighter. Sabi mo nga, the fighter. Okay, sabi mo sa katabi mo, lumaban ka. Okay, sabi mo sa kabila, huwag kang susuko. Okay, sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi ng NLT, I have fought the good fight. Sabi mo nga, I have fought the good fight. Okay, alam niyo po yung word na fought, no, dito, yung word na yun, tsaka yung word na fight, ang pinanggalingan po ng salita nito, yung word na agon. Or actually, yung Greek word niya, yung agonizomai. Parang tunog siomai, no? Pero parang ganun po yun. Nang literal na ibig sabihin ay is intense struggle. Hindi siya cute. Pag pinag-usapan ng fight, dito, it is a intense struggle. So, mga intense. May intensity, hindi siya cute. Okay? When you talk about life, alam naman natin na ang buhay minsan parang gusto mo magpa-chill-chill lang, pero talagang hindi. Mahirap mag-chill pag alam mo may hinaharap kang laban eh. Are we there? Okay? So, usually itong word na to, ginagamit din siya sa mga military battles, no? So, ibig sabihin, hindi ito simpleng laban lang, yung pinag-uusapan ni Paul dito. Nung sinabi ni Paul na I have fought the good fight, hindi niya sinasabing, chill na fight lang yun. Madaling game. It's a game. Game lang siguro yun, Timothy. Okay lang yan, relax ka lang. Hindi ganon. It is agonizomai. Agon. Galing yung word na agony. Pambihira, no? So dito, ibig sabihin, mahirap, masakit. May nasaktan na ba? Pahinin mo luha mo. May nahirapan na ba?
Yes, di ba? May nahirapan na, may nasaktan na. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang nahirapan yan? Mukha bang nasaktan yan? Pangiti-ngiti lang yan. Pero, nasaktan yan. Kaya yung iba, ibig sabihin may pawis na kasama, may luha. Kaya naranasan mo ang lumuha ka hanggang wala ka nang mailuha. Yung nakasubsob ka sa unan mo, tapos umiiyak ka ng... Tapos wala na lumalabas sa boses mo. Tapos wala na pumapatak na luha. Tuyo na ang mga luha. Ganon ang tinutukoy ni Paul dito. I have fought the good fight. Okay? Ibig sabihin, hindi ito easy fight. Sabi mo nga, hindi easy. Anong klaseng fight? It's a good fight. Sabi mo sa katay mo, it's a good fight. Okay? Pero good fight ang tawag ni Paul dito, no? And Paul is not just talking about any fight, but a good one. A good fight. Okay? Alam niyo, yung word na good, ang literal na translation yun, no? Pag tinignan mo yung transliteration niya sa Greek, ang literal na ibig sabihin, it's a noble fight. It's an honorable fight. It's a worthy fight. Ibig sabihin, worth it. Napagtagumpayan to at ilaban muli. Kaya alam mo yun, yung baga parang ayaw mo na pero ilalaban mo pa rin kasi alam mo, worth it yung laban. Worth it. Okay? Ang literal na ibig sabihin nun, it is not a pointless fight. It is a worthwhile, God-glorifying struggle. Yes, life is a battle. Sino mag-agree? Now, life is a battle and struggle is real. Are we there? Okay, struggle is real and we can turn it into a good fight. Okay? Yung iba kasi, ang dami lang ipinaglalaban. Piling niya, lahat kalaban. Pero ano ba talaga ang tunay na laban? Magandang tanong. Okay? Yung iba kasi hindi nila alam, ano ba talaga yung good fight na yan? Pastor, yung sinabi ni Paul na, I have fought the good fight, anong klaseng fight ba yan? Okay? Worth it ba yan? Okay? Alam niyo, pag pinag-usapan, it's an honorable fight, it's a God-glorifying fight. Yung iba kasi, madaming pinaglalaban. Pero hindi niya alam kung good ba yung fight na yon. Ilalaban ko ang aming relationship, you and me, against the world. May pagtingala pa. Di ba? Estudyante ka eh. Nag-aaral ka. Yung pinangdodota mo, hinihingi mo pa sa nanay mo. Yung pinanglulod mo sa ka-EML mo, hinihingi mo pa. Tapos, I have fought the good fight, ilalabang ko ang aming relationship. Mag-aral ka. Minsan nakala mo, hindi, good fight to. Good fight. Okay? Ilalaban ko na hindi ako maghuhugas ng plato. Hala. Lalabanan ko ang kapatid ko na hindi maghuhugas ng plato. Ikaw ngayon, Tuesday. Dahil ako kahapon, Monday. Hindi yun ganun. Good fight ba yun? Worth it ba yun? God-glorifying ba yun? It's not a good fight. So ngayon, ang tanong mo, Pastor, ano ba yung good fight na yan? Kaya ilalaban ko na ako ay hindi papasok. Okay? Bakit? Kasi si teacher ayaw magpakopya. Dapat nagpapakopya si teacher. Okay lang magkopyahan. Good fight ba yun? Ilalaban ko to. Kami ang nasa tama. Makibaka. Wag makibaboy. Di ba? Question, is it a good fight? Mga bagay na kailangan nating itanong. May ilang kategorya lang po pag pinag-usapan ng good fight na yan. Okay? Ano to? Laban para sa tama, para sa Diyos. Okay? Fight the good fight. Alam mo yun, una, tandaan nyo to, pag pinag-usapan ng good fight, it is a fight about true faith, for your true faith. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, sabi dito, fight the good fight for the true faith. Hold tightly. Okay, hold tightly to the eternal life. Okay, the salvation na ibinigay ng Panginoon sa atin, yun ang inilalaban. Are we there? Hold tightly. Sabi mga, hold tightly. Hawakan mong maigi. Okay? To which God has called you. Okay? Ano pa? Pag pinag-usapan ng good fight, it is a fight against sin and temptation. Good fight yan. Good fight yan. Okay? Sabi dito, Romans chapter 8, verse 13, ang ganun ng pagkakasabi dito, no? Pupunta ako doon sa bandang dulo, sabi dito, but if through the power of the Spirit, you put to death the deeds of your sinful nature.
abay, dudurugin mo talaga ang sinful nature. Hindi ka papayang bubuhay-buhayan. Gustong-gusto mong mag-porn, ha? Di ka pwede sa akin. It's a fight. It's a good fight. Pipilitin kong hindi. Hihingi ako ng accountability. Wrong relationship. Alam ko, mali ginagawa namin. Pastor, kailangan ko ng help. Sa leader, kailangan ko ng help. Nandadaya ka, nagnanakaw ka, nandun ka sa cycle ng utang, naging scammer ka na. Hindi good fight. Hindi, ilalaban ko yun. Ilalaban ko karapatan kong mangutang. Hindi ganun yun. Are we there? Are we there? Ilalaban ko. Napayagan ako ng nanay ko na mag-inom. Is it a good fight? No. Ano yung good fight? Against sin and temptation. Ano pa? Ito. Isa to sa mga natutunan ko dito sa Destiny Church, no? Especially nung bagong-bago pa lang ako. Pag pinag-usapan ng good fight, the good fight to fulfill your calling. Ang calling mo, inilalaban yan. Ang destiny mo, inilalaban yan. Hindi yan kakatok sa pintuan mo. I am your destiny. Hindi ganun yun. Walang kakatok, nas bigla na ipipresent niya, ito na ako, ito na yung calling mo. Andito na ako yung destiny mo. Hi! Hindi ganun. Inilalaban yun. Are we there? Ngayon pa lang, pati tinuin mo na sarili mo. Ako isa sa mga pinag-usapan, may ilan ako mga single brothers na kausap last week yata o 2 weeks ago. Sabi ko sa kanila, kung ano yung ginagawa mo as a single person, mag-a-amplify yan pagdating mo sa married life. Kaya ngayon pa lang, kailangan ilaban mo na yan. Patinuin mo na sarili mo. Hindi ngayon, okay lang na hindi muna ako faithful. Pagdating ng married life, saka na ako faithful. Hindi ganun yun. Mag-a-amplify ang unfaithfulness mo. Mag-a-amplify ang impurity mo. Kung ngayon pa lang hindi ka na pure, papalit-palit ka ng boyfriend at ng girlfriend, o minsan, ito, gusto ko, uy, chinita, okay to. Uy, ito, chinito naman. Hindi ganun yun. Tapos pagdating mo sa married life, okay ka na? Hindi. Ngayon pa lang inilalaban na. Sabi mo sa katay mo, ilaban mo! Okay? Pati ang calling mo at ang destiny mo, ang ganda nung sinabi sa Acts chapter 20, sabi dito, but my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned. There is an assignment for you. Sabi mo sa atin mo, may assignment ka. At inilalaban yun. Hindi na lang yung parang, ayun na, yung destiny ko, bye-bye, okay na. Yung calling ko, hindi ko na mafulfill. Bakit? Kasi, ang cute niya eh. Ganun ka pa. Babalian ka ng leg dyan. Hindi pakiling-kiling ka pa. Ilaban mo yung calling mo. It's a good fight. Sabi mo sa katabi mo, it's a good fight. Ano pa? It's a good fight to finish well. Ilaban mo na matapos mo ng matino. Hindi lang sa simula. Ganda na sinabi sa Hebrews, actually nagkaroon tayo ng isang teaching patungkol dito, no? Run with endurance. Ibig sabihin hanggang sa dulo. Alam niyo, pag pinag-usapan itong fight, hindi lang siya GG. Pastor, GG, good game. Okay. Ayos, good game. Hindi siya good game. But it is a good fight. It is a fight. It is agonizomai. It is agon. Pero tandaan niyo ito. Being a fighter is just a start. Hindi lang sapat na lumaban ka. Sabi mo sa tatay mo, hindi lang sapat na lumaban ka. Kailangan mo ring tapusin yung sinimulan mo. Sabi mo sa tabi mo, tapusin mo. Naalala ko, ito ay paborito naming sigaw nung kabataan namin. Tapusin! Tapusin! Yun. Hindi ko lang may nakaka-relate pa dito sa mga batang 90s. Tapusin! Kaya ngayon, second mark na tayo. Second mark. Ano yung first mark? The fighter. Number 2, the runner. Sabi mo nga, the runner. Ibig sabihin, takbuhin mo. Sabi mo, takbuhin mo. Hanggang sa dulo. Sabi mo, hanggang sa dulo. Tapigin mo yung katabi mo, sabi mo, hanggang sa dulo. Okay? Ang ganda nung sinabi ni Timothy kay Paul, sabi niya dito, I have finished the race. Tinapos ko.
Kanina laban, ngayon takbuhin ang usapan natin. Totoo, lahat naman tayo may kanya-kanyang laban. Pinag-usapan na natin yan kanina. Pero lahat din tayo may kanya-kanyang takbuhin. Bawat isa sa atin, we are on our own race. We have that race. Ang tanong, tatapusin mo ba? Tapik mo yung katabi mo tatapusin mo ba? Are we there? Okay, alam niyo po yung word na race dito, no, dyan sa passage na yan, yun yung word na dromos, no, sa Greek word din po yun. Ang literal na ibig sabihin, yung transliteration nun, it's a long distance course. Hindi siya maikli. Hindi siya yung parang, tapos na. Hindi ganun yun. Mahaba siya. It's a long distance course. Alam niyo po, ang buhay, it's not a sprint. It is a marathon. It's a long distance course. Hindi ito paunahan. By the way, ang buhay po hindi pa tungkol sa paunahan. Hindi ito comparison kung sino ang mas mabilis. Hindi ito pabilisan. Hoy, grabe! Galing! Siya may jowa na ako, wala pa rin. Ang bilis niya. Hindi ganun yun. Hindi yun usapan ng ganun. Oy, siya, grabe, nakapagpatayo na ng bahay. Alam niyo po, no, ang amazing sa generation na to, itong generation to, sangkatutak ang entertainment. Sino mag-agree? Grabing entertainment, di ba? Parang mag-load ka lang ng konti. Ano yan, yung pagkain type this word, go watch. Tapos makakapag-Netflix ka na, Disney Plus, ano pa ngayon, HBO, at kung ano-ano pa. Okay, mapapanood mo na, cellphone lang. Grabe po ang ating ang smartphone ngayon. Grabe yung resolution, ang linaw. Okay, pagka nag-download ka ng games, ano ba yung mga games ngayon? Kunyari yung Mobile Legends, yan. O kaya Smurf. May nagaganon pa ba? Sorry. Clash of Clans. Meron pa naman siguro. Tatagal na nung alam ko. No? O kung ano man yan, yung mga pinaglalaro ng mga ngayon. Gaganda ng mga yon. May entertain ka naman talaga. May Netflix dyan, di ba? Okay? Ang daming entertainment, pero magugulat ka. Sa panahon ngayon, madaming tao nalulungkot. Tanungin niyo ako bakit? Kasi, gawa ng social media, nakikita nila kung ano ginagawa ng mga tao sa paligid nila. Ay, grabe, ang payat niya na. 22 na lang ang bewang niya. Tapos ikaw naman, yung bewang ko, 26 ngayon. Oh, grabe, 26, pero malungkot siya. Bakit? May nakita siya 22 eh. Medyo exaggerated lang po yung illustration ko. Pero what I'm saying is, grabe, siya may kotse na. Ako, wala pa. Uy, nakapagpatayo siya ng ganon. Ako, wala pa. Uy, may baby na siya. Ako, wala pa rin. Uy, yung anak niya, 4 na yung ngipin. Yung anak ko, 2 pa lang. Uy, ang lago ng buhok niya. Yung buhok ko nawawala na. Uy, grabe, mababa pa yung hairline niya. Yung sa akin, tumataas na. Nalulungkot yung mga tao. Bakit? Kino-compare nila eh. Hindi naman nila race yun eh. Nakikitingin ka ng tingin doon. Uy, takbuhin ko din yun. Tapos ikaw, hindi mo matakbo-takbo yung takbuhin mo. Bakit? Tingin ka ng tingin sa kabila. Nag-high pitch na ako dito. Are we there, Destiny? Again, hindi ito paunahan. Hindi ito comparison kung sino ang mas mabilis. Ibig sabihin, hindi ito papogi race. Hindi ito pagandahan lang. Hindi ito madalian, kundi pangmatagalan. Tumatagal. May tono yun, kahit papaano. Pangmatagalan. Tulad ng buhay natin, hindi lang yung mabait ka ngayon pag Sunday. Pastor, mabait ako ngayon. Sunday, hallelujah, praise the Lord. Ay! Ngiting-ngiti ka. Pagdating mo kinabukasan, pagdating mo sa school, sa office, ayan na, taray queen. Ang bihira. Ngiti-ngiti ka ngayon, bait mo, mukhang mabait ka, pero kinamanda yan. After, di pa lumalipas ang 24 hours. Balik ka na ulit sa taray queen. Balik ka na ulit sa Terror King. Balik ka na ulit sa Toyo Princess and Prince. Toyoin ka na ulit. Hindi siya pa ngayon lang. Sabi mo nga, hanggang sa dulo. Ay. Ibig sabihin, hindi siya pa ngayon lang. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ito. Again, hanggang sa dulo. Tapik mo yung katabi mo hanggang sa dulo.
Okay, sabi mo sa tatay mo, huwag mong tutulugan si pastor hanggang sa dulo, ha? Okay, ba tinutulugan nyo na ako dyan? Okay, eto may kwento. Balik ako doon sa Spartan race ko. Eto na nga. Takbo ko, Spartan Beast, no? 21 kilometers yun, 30 obstacle. So akala ko, nung nag-prepare ako, akala ko ordinaryong takbuhan lang yun. Ang preparation ko, tumakbo ko sa flat ground, 21 kilometers, ilang beses ko pong ginawa yun. Ako lang mag-isa, mahirap nang tumakbo mag-isa ng 21 kilometers, kahit sa kalsada. Anyway, ginawa ko siya, so nag-prepare ako. So akala ko kasi ganun lang. Aba, pagdating ko po doon, hindi pala ordinaryong takbuhan yun. May river crossing, may putikan, puro uphill, sobrang init. Alam mo yung parang walang katapusan. Alam mo nung una, hindi ko po alam kung nung time na yun, may ilan akong friends sa Facebook na may nakakita siguro, nagbibideo pa ako. Si Pastor Ben, tumatakbo sa bundok-bundok. Ngiti-ngiti pa ako, 1 kilometer. 2 kilometer, ngiti-ngiti ako. 3 kilometer, ganda ng view. Ganun-ganun pa ako. At matakbo-takbo ako doon, gumapang ako, may binunot akong ganyan, masaya, may picture-picture pa ako, nagpo-post ako, my day ba yun, my story, kung ano man yung my na yan. So, nakalagay doon. So, ngayon, saya ko. Pero alam niyo po, nung 10 kilometers na yung kalagitnaan na, hindi na mangiti, hindi na mapag-picture, hindi ko na maangat yung cellphone ko. Ayoko na. Alam niyo, sa bawat kilos mo, nung kalagitnaan na, bawat kilometer na oh my God, naka 10 kilometers na ako noon puro uphill. Talaga namimitig na yung hita ako, nagka-cramps na ako. Okay? Pero sobrang pagod na ako noon. Gusto ko nang mag-quit sa madaling salita. Pero sabi ko sa sarili ko, sinimulan ko to, tatapusin ko. Tapos nadidinig ko yung misis ko, sasabihin niya, ginusto mo yan. So, tapos, alam niyo, naisip kong bumalik. Tapos na-realize ko, 10 kilometers din yung babalikin ko, ganun din yun eh. Tapusin ko na lang. So, alam mo yun, ang hirap bumalik. Parang tayo, ayaw natin balikan yung nakaraan natin. Pero ang problema, ayaw mo din umabante. Ayaw mong tapusin, pero ayaw mo din balikan yung nakaraan. Tapik mo yung katabi mo. Medyo laksan mo ng konti. Ganon din sa buhay natin. Hindi pwedeng halfway lang. Hindi pwedeng halfway, hindi pwedeng susuko tayo sa kalagitnaan. Okay? Ayaw natin, sino dito naiwan na sa ere? Naiwan ka na? Parang sabi mo, tara, go tayo, tapos wala kang kasama. Iniwanan ka sa gitna. Na-ghosting ka na ba? Hindi ka na na-replyan. Tapos, wala na, wali. Hanggang gitna lang. Alam nyo sa race, ang tawag doon DNF. Did not finish. Hindi natapos. Okay? Kapatid, may takbuhin ka. Ang problema yung iba kasi tinatakbuhan lang eh. Tinatakasan. Huwag mong takbuhan, huwag mong takasan. Harapin mo, takbuhin mo hanggang sa dulo. Tanungin niyo ako bakit? Because it is a race. And ayaw mo na nasa gitna lang. Kaya sa mga estudyante na naririto, may takbuhin ka sa pag-aaral mo. Tapusin mo. Galingan mo. Are we there? Sa mga business owner, may takbuhin ka sa integrity mo. Okay? Sa mga parents, may takbuhin ka sa pagpapalaki ng mga bata, ng mga anak mo. Sa mga couples, may takbuhin kayo sa isa't isa, sa partner mo, sa asawa mo. Sabi nga ni Yeng, hawa kamay, di kita bibitawan. Di kita iiwan? Di kita bibitawan? Letter A, letter B. But it is like that, right? Sa mga singles, binanggit ko na ito kanina, singles na naghihintay ng love life, may takbuhin ka to be pure until matagpuan mo yung destiny mo. Sa mga workers, may takbuhin ka din sa calling mo. Huwag ka lang magtrabaho, may calling ka. Again, hindi pare-pareho yung takbuhin natin. Our race is different. And huwag mong i-compare ang sarili mo sa race ng iba. Focus ka sa finish line mo. Some of you, baka napagod ka na, and nakakapagod naman talaga. Today, God is telling you, don't stop. Finish well. Finish the race. Amen, Destiny. At hindi lang laban. Hindi lang yan patungkol sa takbuhan. Importante rin na panghawakan mo ang pananampalataya mo hanggang sa dulo. Which will lead me sa ating third mark at yung last mark natin. The keeper. Sabi mo nga, the keeper. Okay? Panghawakan mo yung pananampalataya mo.
Sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi ng NLT, I have remained faithful. Sabi sa NIV, no, I have kept the faith. Yung word dito na ginamit ni Paul is the word tereo. Ang literal na ibig sabihin, the guard it, bantayan mo. Ibig sabihin, huwag mong pababayaan. Bantayan mo, tutukan mo, lagyan mo ng pansyan ng atensyon. Kung hindi sinabi ni Paul na sabi niya, I have fought a good fight, I finished the race because I am perfect. Hindi niya sinabi yun. Ano sinabi niya? I remained faithful. I have kept the faith. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 23, sabi ng NLT, let us hold tightly. Binanggit na naman yung holding tightly without unwavering to the hope we affirm. For God can be trusted to keep His promise. Alam niyo po, nung ating Panginoon, hindi siya katulad ng human being. Hindi siya katulad ng tao na nangako, tapos hindi tutuparin yung pangako. Kasi hindi ito napangakuan ka na. Or nangako ka na to someone, tapos hindi mo natupad. At minsan niisip natin, siguro ganun din. Pangako, daming sabi sa Bible, daming sabi, pero wala namang tupad. Hindi ganun ang Panginoon. Our God is a God na pag nangako siya, tutuparin niya. Ang ganda nung sinabi dito, for God can be trusted to keep His promise. Okay? That's why we hold tightly sa pangako niya. Higpitan mo, sabi mo sa katabi mo, higpitan mo yung hawak. Okay? Bakit? Ano bang ibig sabihin ng to keep the faith, to remain faithful? Yung kahit may doubt, sino dito nagda-doubt ka? Okay, may doubt talaga. Dadating yan, magkikreep in yan. Pero kapit ka pa rin kay Lord. Kahit may temptation, darating yan. Sabi ng Panginoon, it will come. Pero balik ka pa rin ulit kay Lord. Hindi ka lalayo. Lalapit kang muli at muli. Kahit may failures, nadapa ka, babangon ka muli. Sabi mo sa kanya, bumangon ka. Sabi mo sa tabi mo, gumising ka. May natutulog okay? Alam niyo po, when you talk about the word faithfulness, you talk about being faithful, it's not about being perfect. Hindi yung parang, perfecto ng tao na to, siguro faithful yan. Hindi ibig sabihin na faithful yung tao, perfecto din siya. Hindi ganun yun. Okay, pag sinabing faithful, ibig sabihin, it's about showing up. It's about standing up. It's about staying in the fight. It's about remaining in the course. So meaning to say, we guard our faith, bantayan natin. Kaya hawakan mong mabuti. And that's what makes you the keeper. Keep it. Again, hindi ito perfect faith na walang tanong o walang struggle. Pwedeng magtanong. Pwedeng magkaroon ng struggle. Pero inilalaban mo. Ito yung faith na kahit may luha, kapit pa rin. Sa totoo lang, lahat naman tayo nadadapa. Pero ang tunay na tapat, bumabangon at bumabalik muli at muli sa Panginoon. Are we there? Okay? Bakit? Tanongin niyo ako bakit? Because we have a faithful God. Our God is a faithful God. And sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are unfaithful, He remains faithful. He cannot deny Himself. And I believe you will agree with me na how we wish na faithful tayo all the way. Kanina may kinanta tayong kanta kanina. Ano yung song na yon? Kung mayroon man akong, tulungan niyo ako, kung mayroon man akong 1,000 buhay, hindi ipagpapalit, lahat sa iyo'y ibibigay. Ganon pa man, kala ko may mga pina-flash sila para tinutulungan na. Ganon pa man, sa akin, natitirang, ganon pa man, nag-iisang taglay, mali. Nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit. How we wish na kaya nating sabihin, alam niyo nung pinakanta ko tong song na to, sabi ko, Lord, gusto ko ganito, kaya lang di talaga ako ganito Alam mo yun, sabihin mo, Lord, ilalaan ko bawat saglit. But from time and time, again, we fail. Yung gusto mo maging faithful kay Lord, yung parang sasabihin mo na, gaya ng dagat na hindi napapagod, hindi napapagal sa pag-alon. Lord, gusto ko ganun ako. Kaya lang di tayo ganun Dumadating talaga, unfaithful tayo. Pero ang bangis ng pagkakasabi dito, if we are unfaithful, He remains faithful. God cannot deny Himself. Ang ganda ng sinabi, ang puso ko'y magmamahal sa'yo ng habang panahon. Minsan yung buong Sunday pa lang, hindi mo magawa Or parang yung 2 hours natin Minsan mapapating ka sa cellphone mo, mapapapunta ka sa Facebook mo, nag-i-scroll ka na ng paganan-ganan ka na dyan. How we wish that we can say that, Lord, sa habang panahon,
ilalaan bawat saglit, pambihira. Hirap kantahin nung kantang yun. Kakaroon kami ng diskusyon ni Mrs. yan. Sabi ko, sweetie, grabe yung song na yun. Kaya nakakaiyak awitin eh. Kakaya ko ba? Yung gusto ko ganun eh. But even if we are unfaithful, He remains faithful. Our God is a God who is a keeper. He keeps the promise. So to end, the fighter, the runner, and the keeper. Let me ask you today, sa laban mo, sa takbuhin mo, sa pananampalataya mo, panghahawakan mo ba hanggang sa dulo? Mabigat. Will you finish well? And Paul's charge to Timothy, ang sabi ni Paul kay Timothy, finish it well. Bakit? Because there is a crown that awaits. Yung verse 8 na binasa natin kanina, basahin natin yon. May gantimpala sa dulo. And dito tayo mag-end sa verse na to. Sabi diyan, and now the prize awaits me, the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of His return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to His appearing. Sabi ni Paul, there is a crown that is waiting for us. Alam niyo, yung Greek word na crown na yon, ang tinutukoy po doon ay it's a wreath na binibigay po sa mga champion sa Olympics, doon sa mga tumatakbo ng marathon, no? At hindi ito yung crown ng hari, na crown ng king, no? Ito yung wreath na ibinibigay lamang sa mga nakatapos ng race. Hindi ito para sa mga perfect, kaya hindi ito para doon sa mga pinakamabilis lang, ito ay para sa lahat ng nakatapos. Sabi mo nga, nakatapos. Okay, ito ay para sa lahat ng naging tapat. Sabi mo nga, tapat. Okay? Sa lahat ng hindi sumuko. Sabi mo, hindi sumuko. Okay, ibig sabihin, hindi lang ito parangal, ito ay isang patunay na natapos mo yung laban mo. So at this point, no, tawagin ko yung buong worship team. Alam ko, naghanda sila ng presentation para sa atin. Part pa ito ng preaching ko, dito po ako mag-end sa na to, no. Kasi sana kakantahin ko to eh. Kaya lang, baka hindi kayo tumagal. Yan. So, yung din yung preaching natin, lumaban ka, tas di na kayo makalaban, no? Ganun. Sumuko, wag ka sumuko, tas gusto nyo nang sumuko, no? Dahil kumanta ako. So, kaya sabi ko, pahingi ako ng help. So, aawitin natin to, itong song na to, at i-declare natin ito. And by the way, hindi lang ito basta song. This is one of my prayers, personal prayer ko to kay Lord. It's one of my personal prayers, my personal song na talagang malapit sa puso ko. And yung song saying that when the next generation looks back sa buhay ko, the next generation will find me faithful. Simple lang yung mensahe ng song, pero tumatago sa puso. Lalo na para sa mga atin na nasa journey ng takbuhin na ito, ng buhay. Isang mensahe para sa mga magulang, para sa mga estudyante, sa mga leaders, sa mga disciples, and sa lahat ng may mga ginagabayan din. No? Sabi nung song, oh, may all who come behind us find us faithful. Kasi ang totoo, hindi lang para sa sarili natin yung laban. Yung takbuhin natin, hindi lang pang sa atin. Yung pagiging faithful natin, yung pagiging keeping our faith, hindi lang yun para sa atin. Legacy natin yun sa next generation. It's our story for the next generation. Pamana natin sa mga susunod na kabataan. So ngayon, no, ibigay ko na yung platform na to. Tapos I think may lyrics tayo para dito. Ang pamagat ng song ay Find Us Faithful by Steve Green.
come behind us, find us faithful. Ganda ng song, no? And how we wish, parang katulad ni Paul, iwanan niya na si Timothy. And he's saying, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. I remain faithful. Timothy, kaya mo din yan. Follow my footsteps. And how we wish that we can say this to the next generation. That we can say to them like, may all who come behind us. Kanina nagpray tayo sa mga kids, di ba? Mga cuties dito sa unahan. And those kids will find us faithful. Na inilaban natin. Tinapos natin yung karera natin. And we guarded our faith. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. So my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Bigay mo lang lahat kay Lord. Lahat ng gagawin mo para sa Kanya, remaining faithful, finishing your race, keeping your faith, fighting the good fight. May isa-isayang lahat ng yan. Destiny, let us finish well. Tayo tayong lahat. And I would like to invite everyone to close their eyes. Ipikit niyo po yung inyong mga mata. And bow down your head. Father, you know these people. Kilala mo po ang bawat isa sa amin. You know our struggles. You know our failures. You know the things that are going through in our lives. You know, Lord God, na may mga pagkakataon, we are not fighting that good fight. Lord God, nakita mo kami, Panginoon, that we're stuck in the middle, Panginoon. At it seems like we don't want to continue anymore. And Lord God, some of us it's like we cannot keep the faith anymore. We cannot guard our faith anymore. But right now, Lord, we're hearing this message. And Father, right now, as I raise my hand upon Destiny Church, I declare, Lord God, that your grace will fall upon everyone, Lord God. That you enable us, Lord God, to fight the good fight of faith. Enable us, Lord God, to finish the race. Enable us, Lord God, to remain faithful, Lord God. In the midst, Lord God, of all the challenges and the struggles that we have, Lord, Holy Spirit, be with us. Holy Spirit, we're asking, Lord God, that you minister, Lord God, to every person here, Lord God. Sa mga gusto nang mag-give up, Lord God, right now, Lord God, Holy Spirit, touch their hearts. Hold the hand of each one, Panginoon. Cause us, Lord God, to finish the race. Cause us, Lord God, to fight the good fight, Lord God. Cause us, Lord God, to keep the faith. And right now, the Lord is holding your hand. The Lord is touching you right now. Right now, if you're that person, you're saying, Pastor Ben, yes, that's me. I want you to raise your hand. I want you to respond. I would like you to tell, Holy Spirit, I need you. I need your help. And Father, right now, you're seeing every hands raised, Lord God, sa lugar na ito. And Holy Spirit, we ask, Lord God, that you minister to each one, Lord God. Speak to each one, Lord God. Lord God, in Jesus' name, Lord God. Yes, Lord, a lot of times, Panginoon, we are unfaithful, but as you said in your word, if we are unfaithful, you will remain faithful because you cannot deny yourself. And right now, Lord God, I pray, Lord God, you cause us to understand that you are a faithful God, Lord. You are a faithful God. In Jesus' name, in Jesus' name. And let's respond with this song. Let my life declare that you're faithful. I will finish well, 'cause you're faithful. Come on, declare it to the Lord. May my family see that you're faithful. May this world believe that you're faithful. Let my life
Right now, there might be some people here that may mga bagay, you're unsure. Hindi mo alam kung nasa right footing ba, tama ba yung hinahakbangan mo, yung nilalakaran mo. And ito yung song, no, sinasabi ng song that in Him, we can be confident and sure. And right now, I believe it is an opportunity for some of you na hindi pa nagsusuko ng buhay sa Panginoon to tell Jesus that, Jesus, today I want to believe in you. I want to believe that you are the God who died on the cross for my sins. Yes, may nagbayad para sa kasalanan mo. And we are sure and confident of that. He died on the cross, but on the third day, He rose from the dead. He defeated death. Jesus is victorious, and He saved you. And right now, if you're that person, you're saying, Pastor Ben, I think that's me. I need to surrender my life to the Lord. I need to believe in Him. Right now, if you're that person, I would like to lead you in this prayer of acceptance and surrender to Him. Amen? Destiny, pwede nyo kaming sabayan, okay? Okay, for those people na alam mo, ikaw yun, deep in your heart, you need to surrender your life to the Lord. Pray this prayer with me. Lord Jesus, this afternoon, I decide to surrender my life to you. Today, I believe in you. I believe that you died on the cross for my sins. But on the third day, you rose from the dead. You defeated death. And you loved me. Lord Jesus, thank you for saving me. Thank you for loving me. Thank you for being faithful. In Jesus' name, amen. Father, for those people who pray that prayer, I pray, Lord, that you show yourself strong, Panginoon. Ipakita mo, Panginoon, that indeed you are a faithful God, a strong God, a victorious God. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, sa lahat ng nalangin ng prayer na yon. For the very first time, I pray, Lord, that even the people around them, Panginoon, will see that we are serving a faithful God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Alright. And right now, dadako tayo sa portion ng actually, every first Sunday of the month is, ang tawag natin dito ay Communion Sunday. Tama, no? Communion Sunday. And thank you, bro. Communion Sunday. So, pwede maupo yung bawat isa na paupo muna po kayo. And if you're that person na wala ka pang ganito, yung communion element natin, pwedeng pataas yung kamay so that the ushers can give one sa inyo, makalapit sa inyo. Tapos i-open nyo na siya. Yan. Sige, lahat meron na? So, get one. Sino yung wala pa? Taas lang po. Keep your hands raised para po malapitan kayo, yung wala pa. Ito po, sa may mid, wala pa po. Sa may bandang likod po, meron pang ilan. Dito po, sa may left-hand side ko. Sige. I will be reading this passage in 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. Sabi ng NIV, For I receive from the Lord what I also pass on to you. So ito po ay letter ni Paul sa church sa Corinth, no? Ito yung sabi niya. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said. So sabi ni Jesus, Paul is writing this letter, and this is what Jesus said. Sabi niya, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, He took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Alam niyo po, itong Covenant Sunday, we're doing this every first Sunday of the month, binanggit ko kanina, no? And it's an opportunity for us to look back and remember that Jesus died for our sins, that He died. Ang ganda ng pagkakasabi, no? Whenever we eat the bread, yung tinapay dito na kulay puti, no? And drink the wine, actually hindi siya wine, grape juice ito. Sabi dito, no? Whenever we drink it and we eat the bread and drink of the cup, we remember.
Kasi madalas nakakalimot tayo. Nakakalimot tayo that we have a faithful God. That we have a God who died on the cross for our sins. But on the third day, He rose from the dead. That He defeated death. And it is a remembrance that yet, my God died. But on the third day, He rose from the dead. And He is coming back. And I hope na pagbalik niya, He will find us faithful. Amen? So let's partake of the bread. And drink of the cup. Let's pray. Father, we thank you, Lord God, for the opportunity to remember the covenant that you died for us, but on the third day you rose from the dead, and you are coming back. Father, help us to always remember. Holy Spirit, help us to always remember that we have a faithful God. In Jesus' name. Come on, Destiny, let's say amen to that. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Amen. You're watching Destiny Church. If you would like to check more resources or donate to this ministry, you can download the Destiny Church PH official app or log on to www.destinychurch.org.ph/give.